Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ano ang lasong pumapatay sa isang samahan? Kung mapapansin natin, ang dalawang magkaibigan na dati ay talagang magkadikit o isang grupo na talaga namang ang samahan ay napakahigpit, ay bigla na lang nawasak. Bakit? Dahil ang lason sa isang samahan ay yung merong inggit at merong pagkapuot. Bakit ko nasabi? Kasi ito ang ebanghelyo ngayon natin na pinapalala ng Diyos, na yung mga Pariseo dahil sa inggit at puot sa kanilang puso ay hindi na nila kayang tanggapin si Jesus. Kahit sinasabi ng mga ibang tao na siya ay kakaiba, na yung sinasabi niya ay makapangyarihan at merong saysay at naiiba, hindi na nila mapakinggan, hindi na nila ito mabigyan ng puwang sa kanilang puso. So ang palala ng Diyos sa atin ngayon ay, kung tayo ay nalalason sa inggit at puot, kailangang palitan natin sa paanong paraan para sa pagpapasalamat. Marunong tayong magpasalamat kung sino o ano yung mga pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Hindi yung kung isang tao ay na-bless, kaiinggitan mo o kapupuotan mo. Kung isang tao ay maganda ang samahan, kung isang pamilya ay magandang samahan, kaiinggitan mo at magkakaroon ng puot at sisirain mo. Kapatid, ito ang palala ng Diyos sa atin ngayon, na dapat kung ano yung nakikita nating maganda, dapat nating pasalamatan ang Diyos. Dapat tayong magpuri sa Diyos. Bakit? Kasi ang taong mapagpasalamat at pagpuri ay nakakaranas din ng biyaya sa kanyang sarili at natatanggap niya kapayapaan yung kalooban, yung pagmamahal ng Diyos. Kaya kapatid, kung gusto mo ng kapayapaan sa iyong puso, yung bang lagi kang merong magandang katwiran, kailangan mo marunong kang magpasalamat. Si Nicodemo sa ebanghelyo ngayon ay binuksan niya ang kanyang puso. Tinanong niya si Jesus, kinausap niya si Jesus para malaman kung ano ang totoo, at nalaman niya na ang Diyos, si Jesus, ay talagang totoo ang kanyang sinasabi. At kanyang pinanindigan sa kanyang mga kasamang mga Pariseo. Ipinaglaban niya ang kanyang paniniwala, ang kanyang pananampalataya. So ganun din tayo. Kung ano yung mabuti sa mata ng Diyos, dapat ipaglaban natin at isabuhay. Huwag nating payagan na ang iba ang magdidikta sa atin, kundi dapat kung ano yung sinasabi ng Diyos, doon tayo. Kapatid, ito ang palala ng Diyos sa akin ngayon, na dapat sumunod tayo, mamuhay sa katotohanan, sa kabutihan, sa Diyos. Kung nagustuhan po natin ang reflection natin ngayon, ay bahagi natin sa iba at punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. So, isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.